Balang araw, makikita ko rin ang araw kung kailan ang matatayog na pader ng pamilya Montemayor ay babagsak at magiging abo. Makikita ko kung paano magmamakaawa si Doña Victoria habang nakakabit ang mga kamay niya sa bakal na rehas at kung paano iiyak sa lumpong danggal si Celestina. Ngunit bago dumating ang araw ng aking paghihigan, kailangan ko munang inumin ang pinakamatinding pait ng aking buhay. Lumuhod ka, ilabas mo ang basahan at linisin mo ang putik sa sapatos ko bago ko ipag-utos sa mga gwardya na ipakaladkad ka palabas ng mansyon na ito. Parang pinitpit na bubog ang bawat salitang lumabas sa bibig ni Celestina Arriaga. Nakatayo siya sa gitna ng marang, yung dressing room ng Montemayor Mansion, nakasuot ng napakagandang wedding gown na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Sa paligid namin nakatitig ang mga piling bisita, mga kilalang alta sosyedad sa Maynila, at ang mga kamera ng media na nakatutok para sa tinaguriang Wedding of the Century sa pagitan niya at ng tagapagmana na si Rafael Montemayor. Nakatayo ako roon bilang si Marcela, ang bagong hepe ng mga kasambahay sa mansyon. Ngunit sa ilalim ng unipormeng ito, ako si Marcela Salazar, isang fraud investigator na 6 na buwang nagtiis at nagpanggap para lamang mabunyag ang maruming lihim ng pamilyang ito. Wala akong ginagawang masama. Ako ang masipag na nag-ayos ng laylayan ng kanyang bridal veil nang kusa niyang itinumba ang basong may basang tinta sa kanyang sariling sapatos. Nalaman niyang may mansa ito at para hindi mapahiya sa harap ng mga bisita at sa pamilya ng kanyang fiancé, kailangan niyang magturo ng masisisi. At ako ang isang dukhang kasambahay sa kanilang paningin ang pinakamadaling bitag. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking buong katawan. Nanginginig ang aking mga kamay habang nakahawak sa laylayan ng aking apron. Nagsimulang manginig ang aking mga tuhod at ang bawat hininga ko ay parang may tumutunsok na balaraw sa aking dibdib. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa kanilang lahat kung gaano kasama ang babaeng ito. Ngunit natuyo ang aking lalamunan. Wala man lang ni isa sa mga taong nasa paligid ang nagtanggol sa akin. Ang makikikita mo lang sa kanilang mga mukha ay ang matinding panggigipit ang paghamak at ang pananabik na makakita ng isang mahirap na tinatapak-tapakan. Para kay Ate Lina. Para kay Ate Lina. Para kay Ate Lina. Pumikit ako ng madiin at dahan-dahang ibaon ang tumal ng aking kanang sapatos sa loob ng aking medyas. Doon sa ilalim ng aking talampakan nakatago ang lumang rosaryo ng aking namayapang ina. Ang kahoy ng mga kwintas nito na bumaon sa aking balat ang nagpaalala sa akin kung bakit ako naririto. Pumanaw si Ina nang may luhang dumadaloy sa kanyang mga mata dahil sa pagkawala ng aking ate na si Magdalena, 20 taon na ang nakalilipas. Nanggaho ako sa puntod ni Ina na hindi ako titigil hanggat hindi ko nababawi ang katarungan para sa aming pamilya. Ano ba? Bingi ka ba? Muling humiyaw ang boses ni Celestina, lalong naging matalas at nakakairita sa panlasa ng kahit sinong may talino. Lumuhod ka, sabi. Habang mabilis na lumalapit si Doña Victoria Montemayor, ang matapobreng matrona ng pamilya, malamig siyang tumingin sa akin. Lumuhod ka na, Marcela, bago pa masira ang araw ng anak ko at ng aming pamilya. Isang basura lang ang katulad mo rito. Huwag mong subukang sirain ang pangalan ng Montemayor. Sa eksaktong sandaling yun, naramdaman ko ang mahinang pag-vibrate ng aking telpo o na nakatago sa panloob na bulsa ng aking vest. 3 beses na sunod-sunod na patak ng vibration. Ang secret signal mula sa aking system. Isang bagong confidential alert mula sa Benvien ng ang St. Jude Medical Center na pagmamay-ari ng mga Montemayor. Isang bagong pasyente ang pumasok na may code name na tumutugma sa lumang medical record ng aking ate. Napakagat ako sa aking labi hanggang sa malasa ko ang pait ng sarili kong dugo.
Kung magwawala ako ngayon, kung lalaban ako at magdadalawang salita sa dalawang demonyong ito, ipapakulong nila ako o ipagtatabuyan bago ko man lang makuha ang patunay na buhay pa si Ate Lena. Dahan-dahan sa harap ng 10 nakatutok na smartphone ng mga bisitang nagre-record at nagtatawanan, ibinaba ko ang aking kanang tuhod sa malamig at marangyang marmal na sahig. Pagkatapos ay, ang aking kaliwang tuhod, hindi ako umiyak sa harap nila. Walang ni isang patak ng luha ang pinayagan kong lumabas sa aking mga mata. Tumingala ako ng diretsyo sa mga mata ni Celestina. Ang aking mukha ay walang bakas ng pagmamakaawa, kundi isang malamig na katahimikan na nagdulot ng bahag yung pag-aalinlangan sa kanyang maruming paningin. Inabot ko ang basahan. Habang dahan-dahan kong pinapahira ng putik sa kanyang sapatos, lihim kong pinindot ang maliit na button sa aking brooch. Pin ang hidden camera na direktang nag-a-upload ng bawat segundo ng panggigipit na ito sa aking encrypted cloud server. Tawa sila ng tawa. Akala nila ay natalo nila ako. Akala nila ay napaamo nila ang isang dukhang kasambahay. Ngunit sa bawat kuskos ng basahan sa sapatos ni Celestina at sa bawat baon ng rosaryo ng aking ina sa aking talampakan, isang panata ang nabuo sa aking puso. Ang bawat pagluhod ko ngayon ay magiging dahilan ng pagbagsak ninyong lahat bukas. At nang matapos ko ang paglinis, tumayo ako ng diretso buo ang tindig at walang anumang takot na tumingin sa kanila. Habang naglalakad ako, palabas ng kwarto sa gitna ng kanilang mga halakap, muling nag-vibrate ang aking telepono. Sa pagkakataong ito, isang text message ang lumitaw sa aking screen mula sa isang hindi kilalang numero. Buhay ang ate mo, ngunit kung hindi ka makakarating sa St. Jude sa loob ng 1 oras, itatapon nila ang kanyang katawan. Nakatakas ako mula sa masasamang halahak na mga bisita at pumasok sa madilim at tahimik na imbakan ng mga gamit sa likod ng malaking kusina. Sa wakas malayo sa mga nakatutok na ilaw at sa mga nakamamatay na tingin ng pamilya Montemayor, pumatak ang kauna-unahang luha sa aking pisngi. Ibinaba ko ang aking katawan sa gilid ng mga lumang kahon ng dumi at kagamitan. Namamanhid ang aking 2 tuhod. Nang itaas ko ang laylayan ng aking apron, nakita ko ang nangingitim at mabilis na namamagang pasa sa aking balat dahil sa matagal na pagluhod sa matigas na marmol. Dahan-dahan kong itinabi ang aking kanang sapatos at inilabas ang lumang rosaryo. Naputol ang tali nito dahil sa matinding baon ng aking timbang kanina. Nagsabog ang ilang piraso ng kahoy na kuwintas sa aking palad. Tila, bumalik ang aking gunita, 19 na taon na ang nakalilipas sa maliit at mabahong barong-barong namin sa Barangay Commonwealth. Amoy ng murang kandilang sampagwita at basang lupa ang nangingibabaw sa silid habang nakahiga si Ina sa lumang papag. Hawak niya ang aking maliliit na kamay habang ang kabilang kamay niya ay nakakapit sa kaparehong rosaryong ito. Sabi niya sa akin noon sa bawat paghinga na pahirap ng pahirap, "Marcela, anak, pangako, hanapin mo ang Ate Lena mo. Huwag mong hahayaang mabalot ng dilim ang buhay niya. Ipaglaban mo ang dignidad ng ating pamilya." Yun ang huling gabi na nakita kong huminga si Ina. Pumanaw siyang may matinding pait sa dibdib dahil sa pagkawala ng aking ate. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang mabagal na pag-ikot ng tanso na hawakan ng pinto ng imbakan. Mabilis kong pinunas ang aking mga mata at itinago ang mga kwintas sa aking balat. Sa pagbukas ng pinto ang liwanag mula sa pasilyo ay nag-iwan ng isang mataas na balangkas ng lalaki. Si Rafael Montemayor. Nakatayo siya roon, nakasuot ng kanyang mamahaling taksido, ngunit walang bakas ng katuwaan sa kanyang mukha.
May matinding kalungkutan at pag-aalinlangan sa kanyang mga mata habang nakatingin sa aking namumulang mga tuhod. Diyos ko! Mahinang sambit ni Rafael. Humakbang siya pabalik at isinarado ng bahagya ang pinto upang hindi kami makita ng sinuman sa labas. Marcella, listen to me first. Hindi ako kumilos. Nanatili akong nakaupo sa sahig nakatingin ng diretso sa kanya nang walang anumang takot. Nakita ko ang nangyari sa dressing room. Patuloy ni Rafael, habang ang kanyang boses ay nang ininig sa hindi maipaliwanag na hiya. Hindi tama ang ginawa ni Celestina at hindi rin tama na pinabayaan yon ng aking ina. Kumuha siya ng isang maliit na lalagyan mula sa kanyang bulsa, isang tuip ng ointment para sa pasa, at inilagay yon sa ibabaw ng wooden crate sa tabi ko. Kasabay nito, inilabas niya ang kanyang pitaka at naglabas ng isang makapal na balot ng pera. Ito ay para sa pinsala sa iyo, sabi niya habang may matinding pag-aalangan sa kanyang boses. If you want to resign right now, I will give you full compensation. I will make sure my mother's guards won't touch you. Umalis ka na sa mansyong ito, Marcella. Hindi ka nababagay sa panggigipit ng pamilyang ito. Tumingin ako sa makapal na pera, pagkatapos ay tumingin ako sa kanyang mga mata. Isang malamig at pormal na ngiti ang lumabas sa aking mga labi. Salamat sa alok ninyo, Senyorito Rafael. Sabi ko sa boses na malinaw at walang anumang panging ginig. Ngunit hindi nabibili ng pera ang aking dignidad. At hindi ako aalis dito ng dahil lang sa isang mansa sa sapatos. Dahan-dahan akong tumayo kahit na kumikirot ang aking mga tuhod. Inabot ko ang ointment, ngunit iniiwasan kong hawakan ng pera. Pangako, Ina! Pabulong kong itinago ang panata sa aking dibdib habang nakatitig kay Rafael. Nakatitig lang si Rafael sa akin, tila hindi makapaniwala na ang isang kasambahay ay kayang tumanggi sa ganitong kalaking halaga ng pera, kapalit ng kanyang katahimikan. Bago ako lumabas ng imbakan, huminto ako sa pintuan at sinabi, "Ang mga pasang ito ay lilipas din, senyorito. Ngunit, ang mga lihim na itinatanim sa loob ng mansyong ito, balang araw lalabas at lalabas din sa liwanag." Iniwan ko si Rafael na nakatayo sa kadiliman ng imbakan, habang ang tuip ng ointment ay nanatiling saksi sa kanyang lumalaking pagdududa sa sarili niyang pamilya. Ang dilim ng hating gabi sa loob ng Montemayor Mansion ay hindi nagdadala ng kapayapaan. Sa halip ito, ang oras kung kailan lumalabas ang tunay na mga demonyo mula sa kanilang mga marangyang silid. Dahan-dahan akong naglakad sa ikalawang palapag habang hawak ang isang tray ng warm chamomile tea. Ito ang aking dahilan kung bakit ako palaboy-laboy sa oras na ito ang magsilbi sa pamilyang hindi marunong matulog dahil sa napakaraming kasalanan. Nang makalapit ako sa pintuan ng malaking silid-aklatan ni Doña Victoria, narinig ko ang pamilyar na matalas na boses ng dalawang babae. Hindi ako pumasok. Sumandal ako sa pader sa gilid ng pinto at pinakiramdaman ang kanilang usapan. "I can't do this anymore, Tita Victoria." Boses iyon ni Celestina na nanginginig sa matinding takot at galit. "My father is forcing me to sign these papers. Kapag nalaman ng media na bankrupt na ang pamilya Arriaga, sisirain nila ang pangalan ko." Isang malamig at walang kaawa-awang halakhak ang sumagot sa kanya. Boses iyon ng matrona. "Tandaan mo ang lugar mo, Celestina," malamig na sabi ni Doña Victoria. "Kinuha ka namin para maging palamuti sa buhay ni Rafael dahil maganda ang apelido mo sa lipunan. Kung bankrupt ang pamilya mo, gawan mo ng paraan, sundin mo ang bawat utos ko sa kasal na ito dahil sa isang pitik lang ng aking daliri, maaari kong ipatapon ang pamilya mo sa kangkungan." Narinig ko ang mahihinang hikbi ni Celestina bago bumukas ang pinto. Mabilis akong yumuko at nagpanggap na nagpupunas ng paso ng halaman sa pasilyo.
Lumabas si Celestina na umiiyak, hawak ang kanyang mukha at hindi man lang ako napansin habang mabilis na tumatakbo patungo sa kanyang silid. Makalipas ang ilang minuto, lumabas din si Doña Victoria kasama ang kanyang dalawang pampribadong abogado upang bumaba sa ground floor para sa isang emergency call sa mga mamumuhunan ng hospital. Ito na ang pagkakataon ko. Mabilis akong pumasok sa silid aklatan at isinarado ang pinto ng walang anumang ingay. Inilabas ko mula sa aking medyas ang isang maliit na lockpick set at ang aking encrypted flash drive. Sa loob ng 3 taon kong pagiging fraud investigator, hindi lang mga numero ang natutunan kong basahin. Natutunan ko ring buksan ang mga pintuan ng mga taong nagtatago ng kasalanan. Sa loob ng 2 minuto, nabuksan ko ang pampribadong vault sa likod ng malaking painting ni Doña Victoria. Sa loob nito ay naroon ang mga pampinansyal na dokumento at ang kanyang personal na laptop. Isinaksak ko ang aking flash drive at mabilis na pinalabas ang data extraction tool. Habang tumatakbo ang green progress bar sa screen, binuksan ko ang mga pisikal na folder. Nanginig ang aking mga kamay sa aking natuklasan. Milyon-milyong pesos mula sa mga charity fund ng simbahan at mga pampublikong donasyon ang pinalalabas bilang tulong sa mga mahihirap. Ngunit, ang totoong patutunguhan ng pera ay ang St. Jude Neuropsychiatric Research Facility, ang pampribadong pasilidad sa ilalim ng Montemayor Medical Group. At ang maskin hindik-hindik ang mga pangalan ng mga donors at tagapagmana ng malalaking lupa sa probinsya ay mga dating pasyente sa hospital na idineklarang may malalang sakit sa pag-iisip. Mga taong walang kapamilya, mga amnesia victims at mga ulila na pinapapirma sa mga dokumento ng paglilipat ng ari-arian habang nakalubog sa ilalim ng mga gamot na nakakasira ng utak. Ito ang negosyo ng mga Montemayor. Pumatay ng kaisipan ng tao para pagnakawa ng kanilang mga pamana. Nakarating sa 80% ang download ng data. 100 segundo na lang, pakisuyo. Pabulong kong panalangin sa aking sarili. I don't play dirty, I play with facts. Ibibigay ko ito sa hustisya. Ngunit sa eksaktong sandaling yon, narinig ko ang paulit-ulit at mabigat na pagkatok ng mga matitigas na takong ng sapatos at ang tunog ng kahoy na gain ng Doña Victoria mula sa dulo ng mahabang pasilyo. Bumabalik siya at mabilis ang kanyang mga hakbang. 90%. 95%. Nang mag-100% ang download, mabilis kong binunot ang flash drive, isinarado ang vault door, at mabilis na gumapang patungo sa ilalim ng napakalaking mahogany desk sa gitna ng silid. Bumukas ang mabigat na pintuan ng silid aklatan. Nakita ko mula sa ilalim ng mesa ang 2 itim na mamahaling sapatos ni Doña Victoria na pumasok sa silid. Naglakad siya ng dahan-dahan patungo sa mismong mesa kung saan ako nakatago. Huminto ang kanyang mga sapatos, ilang pulgada lamang ang layo mula sa aking nanginginig na mga daliri sa kamay. Manhid ang buong katawan ko habang nakadikit ang aking dibdib sa malamig na sahig sa ilalim ng mesa. Hindi ako humihinga. Ang bawat tibok ng aking puso ay parang gustong pumutok sa aking tainga sa matinding takot na baka makita ang aking sapatos. Inabot ni Doña Victoria ang isang folder sa ibabaw ng mesa. Sa eksaktong sandaling iyon, nag-vibrate ang kanyang telepon o sa ibabaw ng desk. Sinagot niya iyon ng may halatadong galit sa kanyang boses. "Ano, May? Pumasok na hindi nakatala na pasyente sa St. Jude?" Sigaw niya sa kabilang linya. "Panatilihin ninyong nakasara ang restricted ward. Pupunta agad ang mga tauhan ko dyan."
Narinig ko ang mabilis na pantalikod ng kanyang mga sapatos patungo sa pinto. Nang tuluyan ng mamatay ang ingay ng kanyang mga hakbang sa pasil, mabilis akong gumapang palabas mula sa ilalim ng mesa. Hawak ang aking encrypted flash drive, nakatatak sa aking isipan ang mga salitang sinabi niya, restricted ward ng St. Jude. Pagkalipas ng 2 oras, gamit ang isang pinalitang access card na nakuha ko mula sa pampribadong kotse ng pamilya Montemayor, matagumpay akong nakapasok sa ilalim ng lupang pasilidad ng St. Jude Medical Center. Ang amoy ng masangsang na alcohol at gamot sa ospital ay sumasalubong sa akin sa bawat hakbang sa madilim na pasilyo. Walang mga bintana rito. Ang tanging liwanag ay mula sa mamula-mulang emergency lights na nagbibigay ng nakakatakot na kaanyuan sa lugar. Habang naglalakad ako sa gilid ng salaming bintana ng isang silid, natigilan ako sa aking nakita. Sa loob ay may 3 matatanda at 2 kabataan na nakatitig sa bakanting pader. Ang kanilang mga mata ay walang buhay, tila mga bone na nawala ng kaluluwa. Sila ang mga pasyente na ginagamitan ng mga bagong gamot sa utak para burahin ang kanilang alaala at pasunurin sa pagpirma ng mga legal na papeles. Nanginig ang aking buong katawan sa matinding galit. Ang ganitong karumal-dumal na gawain ay nangyayari sa ilalim ng pangalan ng isang pamilyang pinararangalan bilang mga tagapagligtas ng lipunan. Mabilis akong pumasok sa confidential archives room sa dulo ng pasilyo. Isinarado ko ang pinto at inilabas ang maliit na flashlight. Hinalukay ko ang mga lumang kabinet na may markang special subjects mula noong taong 1998 hanggang 2005. Nang marating na aking mga daliri ang folder na may numerong 0412, napatigil ang aking paghinga. Sa ibabaw ng dilaw na papel nakasulat sa malalaking titik ang pangalan, Magdalena Salazar. Mabilis kong binuksan ang folder. Naroon ang mga lumang larawan ng aking ate nung kabataan niya, ang mga resulta ng kanyang brain scan, at ang mga ulat ng pilit na pagpapainom sa kanya ng mga experimental nerve blockers pagkatapos siyang dalhin dito mula sa isang gawa-gawang aksidente. Ate Lena. Pabulong kong hiling habang dahan-dahang gumagapang ang luha sa aking mata. Ngunit nang patayin ko ang huling pahina kung saan dapat nakatala ang kanyang kasalukuyang kinaroroonan at kung sino ang pumirma sa kanyang paglabas, natuklasan kong napunit ang ibabang bahagi ng papel. Ang pinakamahalagang pahina ay sadyang winasak at tinanggal. Hinawakan ko ang punit at magaspang nagilid ng papel. May pumatak na malamig na pawis sa aking noo. Sa eksaktong sandaling yun, ang malamig na hangin mula sa aircon ay pumasok, kasabay ng pagbukas ng pinto sa aking likuran. Isang mahaba at madilim na anino ng isang taong nakasuot ng mahabang damit ang bumalot sa aking harapan. Nahanap mo na ba ang hinahanap mo, aking anak? Isang malambot, ngunit nakakatakot na boses ang nagsalita mula sa kadiliman ng pasilyo. Mula sa kadiliman, nakikita ng Diyos ang lahat. Dahan-dahan akong humarap. Nakatayo sa pintuan si Sor Beatrice, ang kilalang sir ng Charity Foundation na may hawak na rosaryo sa kanyang kanang kamay at isang set ng pampublikong susi sa kabilang kamay. Sa gitna ng madilim na pasilyo ng St. Jude, ang boses ni Sor Beatrice ay parang malamig na hanging dumaan sa aking leeg. Dahan-dahan kong itinago ang pira-pirasong papel ng aking ate sa aking bulsa, habang pinakiramdaman ang bawat galaw ng sir. Ngunit labag sa aking inaasahan, hindi ako ipinahuli ni Sor Beatrice sa mga gwardiya. Sa halip, lumapit siya sa akin, inabot ang aking kamay at pabulong na sinabi, "Umalis ka na, habang wala pa ang mga tao ni Victoria. Ang Diyos ang magiging tanggulan ng mga naapi." Inilabas niya ako sa ligtas na daanan sa likod ng ospital.
Dahil sa kanyang ginawa, unti-unting pumasok sa aking isipan na marahil ay isa siyang kakampi sa loob ng simbahang naghahanap din ng hustisya. Agad akong gumalik sa aking maliit at lihim na apartment sa Sampaloc, kung saan nakatago ang aking mga pangunahing computer at hard drive. Dito ko pinagsasama-sama ang lahat ng ebiden, siyang nakuha ko sa loob ng 6 na buwan, ang mga larawan ng panggigipit, ang mga peking dokumento ng pagnanakaw ng lupa, at ang mga record ng illegal na eksperimento sa St. Jude. Ngunit nang buksan ko ang pinto ng aking silid, natigilan ako. Nakatayo sa tabi ng aking mesa, si Lucia ang aking pinagkakatiwalaang assistant, at itinuturing na parang nakatutort na kapatid sa larangan ng investigasyon. Hawak niya sa kanyang nanginginig na mga kamay ang aking 2 main encrypted hard drives na naglalaman ng lahat ng aming pinagpaguran. Lucia, pabulong kong tanong habang dahan-dahang nawawala ang kulay sa aking muka. Anong ginagawa mo dyan? Hindi makatingin si Lucia sa akin. Ang kanyang mga mata ay namumula at puno ng luha. Isinilid niya ang mga hard drive sa kanyang bag. Lucia, ibaba mo yan, panawagan ko habang humahakbang ng paunti-unti. Yan ang nag-iisang pag-asa natin para mabigyang katarungan ang lahat ng biktima ng Montemayor. Bakit mo ginagawa ito? Sa isang iglap, bumagsak si Lucia sa kanyang mga tuhod. Lumika ng marahas na tunog ang kanyang pagbagsak sa lumang sahig na kahoy. Umiyak siya ng napakasakit, ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa laylayan ng aking pantalon. Ate Marcela, patawad. Patawad po. Humahagulgol niyang sigaw, habang ang kanyang mga luha ay pumapatak sa aking mga sapatos. Gusto ko lang mabuhay ang kapatid ko si Junjun. Pinalitan nila ang kanyang dialysis machine sa ospital. Sinabi ni Doña Victoria na kapag hindi ko ibinigay ang lahat ng ebidensya mo sa kanila ngayong gabi, tatanggalin nila ang life support ng kapatid ko. Naramdaman ko ang matinding sakit sa aking dibdib. Parang may pumutok na ugat sa aking puso. Ang taong kasama kong kumain sa gitna ng puyat, ang taong nangakong tutulong sa akin na itayo ang katotohanan. Siya pala ang gagamitin ng kaaway para sirain ako. Lucia, nanghihina akong sabi habang ang aking sariling mga luha ay dahan-dahang lumabas. 6 na buwan ng buhay ko ang ngariyan. Ang buhay ng ate ko. Patawarin mo ako, Ate Marcela. Utang na loob. Inaasahan ako ng pamilya ko. Mabilis na tumayo si Lucia, isinara ang kanyang bag gamit ang nanginginig na mga kamay at patakbong lumabas ng pintuan. Sinubong kong humabol, ngunit nang makarating ako sa pintuan ng gusali, nakita ko na lamang ang isang itim na van ng mga Montemayor na mabilis na humarurot palayo. Bumagsak ako sa gilid ng hagdanan. Ang aking mesa sa apartment ay 0. Walang laman. Ang lahat ng ebidensya, ang mga video ng panggigipit sa akin sa dressing room, ang mga dokumento ng pagnanakaw sa simbahan, lahat ay nawala sa isang iglap mayong gabi, bago ang formal na araw ng kasal bukas. Ang 6 na buwang paghihirap, pagluhod at pagtanggap ng panggigipit ay naging alabok sa harap ng aking mga mata. Habang nakatitig ako sa walang lamang lalagyan ng hard drive sa ibabaw ng mesa, narinig ko ang mabagal na mga hakbang mula sa pintuan ng aking apartment. Nakatayo roon si Sor Beatriz, nakatingin sa akin ng may malalim at misteryosong awa. Inilabas niya mula sa panloob na bulsa ng kanyang habito ang isang maliit na kulay pilak na flash drive at inilagay yon sa aking palad. Huwag kang mawala ng pag-asa, Marcela. Pabulong na sabi ni Sor Beatriz habang may malamig na ngiti sa kanyang mga labi. Hindi nakuha ng utsang ni Victoria ang lahat. Narito ang duplicate ng lahat ng files. Ngunit may kapalit ang tulong kong ito. Nang iabot sa akin ni Sor Beatriz ang kulay pilak na flash drive,
Naramdaman ko ang lamig ng metal na tumagos sa aking palad. Hindi ako agad kumilos. Nakatitig ako sa kanyang mga mata. Ang mga mata, ang laging mukhang banal, mapayapa at puno ng panalangin sa tuwing nagpapakita siya sa harap ng publiko. Anong kapalit nito, Sir Beatrice? Tanong ko, ang boses ko ay matatag at puno ng pag-iingat. Walang libreng tulong sa mundong ito, lalo na mula sa isang taong may kapangyarihan sa loob ng simbang pinagkakakitaan ng mga Montemayor. Isang mahinang ngiti ang sumilip sa mga labi ng Sir. Isang ngiting walang bakas ng kabanalan kundi puno ng matagal na taon ng poot at paghihintay. Dahan-dahan niyang inalis ang puting belo sa kanyang ulo at inilapag yun sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang buhok ay itim na may halong puti at ang kanyang mga mata ay nagdiningning sa apoy ng isang matagal ng sinisiklabang galit. Matalino ka, Marcela. Sabi niya sa isang tinig na nawalan na ng pagpapakumbaba. Tama ka. Hindi ako tumutulong dahil sa awa. Tinutulungan kita dahil kailangan kong iyong tulong upang gibain ang imperyong itinayo sa ibabaw ng lugo at luha ng aking ina. Napaatras ako ng isang hakbang. Anong ibig mong sabihin? Umupo si Sor Beatrice sa lumang upuan sa tabi ng mesa. Hinawakan niya ang kwintas na may krus sa kanyang leeg hinilayon at inihagis sa ibabaw ng mesa. Humiwalay ang likod ng krus at iniluwa ang isang lumang birth certificate at isang litrato. Si Don Federico Montemayor, ang yumaong patriarka, at ama ni Rafael ang aking ama. Pagtatapat ni Sor Beatrice habang ang bawat salita ay bumabagsak na parang mabigat na bato sa silid. Ang ina ko ay ang pinakamatagal na kasambahay sa lumang mansyon na iyon. Nang ipinagbuntis niya ako, itinapon nila kami sa lansangan. Namatay ang ina ko sa gutom at sakit sa isang madilim na sulok ng tundo, habang ang pamilyang Montemayor ay nagpapakasasa sa kanilang kayamanan. Pumasok ako sa kumbento, hindi para maglingkod sa Diyos, kundi para maghintay ng tamang panahon ng paghihigante. Napakurap ako. Ang buong akala ko ay nakikipagtulungan ako sa isang mabait na lingkod ng simbahan. Ang totoo pala ay kaharap ko ang isa pang biktima ng karahasan ng pamilyang Montemayor, isang taong kasing itim at kasing talas ng layunin ko. Kaya mo ako tinulungang makapasok bilang kasambahay, bulong ko habang unti-unting nabubuo ang puzzle sa aking isipan. Ginawa mo akong pain para alamin ang lahat ng kahinaan ni Doña Victoria. Isang matalinong pain, Marcela. Sagot ni Sor Beatrice nang walang pagsisisi. Ngunit huwag kang mag-alala. Pareho tayo ng gustong mangyari. Ang makitang lumuhod si Victoria sa putik tulad ng ginawa niya sa ating mga mahal sa buhay. At tungkol sa iyong ate na si Magdalena, natigilan ako. Ang pangalan ng aking ate ay parang latigo na tumama sa aking dibdib. Buhay ba talaga si Ate Lena? Nasaan siya? Hindi lang siya basta buhay. Seryosong wika ni Sor Beatrice. Ang totoo, ang mga eksperimento sa St. Jude ay hindi na bago sa kanya. Nung dinala siya roon, 20 taon na ang nakalilipas, hindi tuluyang nabura ang kanyang alaala. Natutunan niyang magbalat kayo. Sa loob ng 20 taon, nagpanggap siyang isa sa mga pipi at nawala ng sariling isip na manggagawa sa basement ng pasilidad. Siya ang lihim na nag-iipon ng mga pisikal na resibo ng pagnanakaw ng pamilya Montemayor mula sa loob. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata at ang pag-akyat ng kakaibang lakas sa aking mga ugat. Ang aking ate, ang ate kong inakala kong tuluyan ng kinuha ng kamatayan, ay lumaban ng mag-isa sa loob ng impyer, nang iyon sa loob ng 2 dekada. Bakit hindi natin siya inilabas agad? Tanong ko nang may pag-aalala. Dahil kung inilabas natin siya noon, madali tayo mapapatay ng mga tauhan ni Victoria nang walang nakakaalam. Sagot ni Sor Beatrice
habang itinatayo ang kanyang sarili at muling isinusuot ang belo. Ngunit bukas ay ang araw ng kasal. Ang buong bansa ay nakatutok sa pamilyang Montemayor. Lahat ng media, ang mga politiko at ang mga dayuhang mamumuhunan ay nandoon. Yon ang tamang oras para sa ating huling hakbang. Inabot niya ang flash drive na naglalaman ng mga kopya ng ebidensya. Gamitin mo ang flash drive na ito sa gitna ng seremonya, bukas Marcela. Sabay nating buksan ang mga mata ng buong Pilipinas sa tunay na mukha ng mga Montemayor. Dagdag ni Sor Beatrice bago tumalikod patungo sa pintuan. Diyos, ang nagbigay sa atin ng pagkakataong ito. Huwag nating sayangin. Nang makalabas si Sor Beatrice, naiwan akong nag-iisa sa tahimik na silid. Hinawakan ko ang pilak na flash drive nang mahigpit hanggang sa bumaon ang gilid nito sa aking palad. Bukas na ang araw ng kasal. Bukas na ang araw ng pagtutuos. Habang nakatitig ako sa labas ng bintana kung saan tanaw ang mga ilaw ng malaking lungsod ng Maynala, tumunog ang telebisyon sa maliit na mesa. Isang breaking news ang sumulpot sa screen. Ang naglalakihang billboards ng kaso ni na Rafael Montemayor at Celestina Arriaga ay nakatayo sa bawat kanto, habang si Doña Victoria ay nagbibigay ng pahayag sa press na magiging walang kapintasan ng kasukasuan kinabukasan. Ngumiti ako ng malamig sa harap ng telebisyon. Maghanda na kayo, Doña Victoria. Ang inyong pinakamagandang araw ay magiging pinakamadilim nating bangungot. Ang gabi bago ang araw ng kasal ay binalot ng isang malakas at marahas na bagyo sa kalangitan ng Maynila. Ang ulan ay rumaragas ang gumabagsak sa mga bintana, lumilikha ng patuloy at mabigat na tunog na parang mga yabang ng nagmamadaling hukbo. Gamit ang master key at ang mga security codes na ibinigay sa akin ni Sor Beatrice, muli ako nagbalat kayo at naglakas loob na bumalik sa pinakamalalim na bahagi ng St. Jude Medical Center. Walang tao sa pasilyo, maliban sa malamig na hangin ng aircon at sa nanginginig na ilaw ng emergency lamps. Alam ko na ang oras ay tumatakbo laban sa amin. Bukas sa mismong oras ng kasal ni na Rafael at Celestina, gagamitin namin ang lahat para ibagsak ang mga Montemayor. Ngunit bago mangyari yon, kailangan ko munang makita ang aking ate. Kailangan kong masigurong ligtas siya bago sumabog ang digmaan. Nagpatuloy ako sa paglakad hanggang sa marating ko ang pinakadulong bahagi ng restricted ward ang sektor, kung saan itinatago ang mga pasyenteng may mataas na panganib sa pamilya Montemayor. Gamit ang ibinigay na access card, marahang bumukas ang mabigat na bakal na pinto ng room 412. Madilim sa loob. Tanging ang sinag ng kidlat mula sa labas ng maliit na rehas na bintana ang nagbibigay ng saglit na liwanag sa silid. Sa sulok ng malamig na sahig, nakaupo ang isang payat na babae. Ang kanyang buhok ay mahaba at magulo at suot niya ang kupas na puting damit ng pasyente. Nang marinig niya ang pagbukas ng pinto, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. "Ate!" Pabulong kong tawag habang ang boses ko ay nanginginig at nababasag sa matinding emosyon. Napatigil ang babae. Ang kanyang mga mata na sa simula ay blangko at walang buhay tulad ng ibang mga biktima ay unti-unting nagkaroon ng liwanag. Kinilala niya ako. Sa kabila ng 20 taon ng paghihirap gamot na pampamanhid at pag-iisa nakilala niya ang aking mukha. Mabilis akong lumapit at ibinagsak ang aking katawan sa kanyang tabi. Nayakap ko siya ng mahigpit, ibinuhos ang lahat ng takot pang ungulila at galit na tinago ko sa loob ng maraming taon. "Ate Lina, ako ito si Marcela." Umiiyak kong bulong sa kanyang tainga. "Nahanap na kita. Tama na ang pagpapanggap. Malaya ka na." Hindi siya makapagsalita.
Ang kanyang mga vocal cords ay nasira dahil sa mga sapilitang iniksyon noon. Ngunit dahan-dahan niyang tinaas ang kanyang nanginginig at may peklat na mga kamay at hinaplos ang aking pisingi. Gumuhit ang isang malungkot ngunit mapagpalay ang ngiti sa kanyang mga labi. Hinawakan niya ang aking palad at isinulat ang ilang salita gamit ang kanyang daliri sa ibabaw ng aking balat. Matagal na ako naghintay. Ituloy ninyo. Mula sa bulsa ng kanyang damit, kinuha niya ang isang maliit at lumang wooden crucifix, ang kapareho ng kay Ina, at inabot sa akin. Sa loob ng kahoy na krus na yon ay nakatago ang isang maliit na micro SD card na naglalaman ng mga orihinal na digital signatures ni Doña Victoria sa mga peking dokumento ng pagpatay sa aming mga magulang at pag-angkin sa mga lupa ng mga mahihirap. Ito na ang ebidensya, pabulong kong sabi habang tinatanggap ang krus. Maghanda ka, ate. Bukas ng umaga tapos na ang bangungot na ito. Ngunit sa gitna ng aming pagyanyanyan, narinig namin ang tunog ng mabibigat na yabang ng mga gwardiya sa labas ng pasilyo. May hawak silang mga flashlight na sumisilip sa bawat bintana ng pinto. May nag-aarmas na naglalakad palapit. Nataranta ako. Ate, kailangan nating umalis dito ngayon din. Umiling si Magdalena. Inilagay niya ang kanyang daliri sa aking mga labi at ipinagtulakan ako patungo sa madilim na sulok malapit sa bentilasyon. Ipinahiwatig niya na kapag nahuli kaming dalawa, walang matitira para magdala ng ebidensya sa labas. Siya ang magiging panangga. Hindi kita iiwan dito? Mariin kong bulong. Ngunit pinilit niya akong itulak papasok sa maliit na lagusan ng bentilasyon. At siya kanya isinarado ng marahan ang pinto ng silid bago pa man umabot ang mga gwardiya sa kanyang harapan. Nakaalis ako sa pasilyo sa tulong ng madilim na daanan. Ngunit ang imahe ng aking ate na naiwan sa loob ay nanatiling nag-aalab sa aking dibdib. Nang makalabas ako ng gusali, sinalubong ako ng malamig na hangin ng umaga. Tumigil na ang ulan. Ang kalangitan sa silangan ay nagsisimula ng pumula-hudyat ng pagsikat ng araw. At sa malayo mula sa direksyon ng malaking simbahan sa gitna ng lungsod, nagsimulang tumugtog ang mga kampana ng kasal. Ang liwanag ng araw sa umaga ng araw ng kasal ay hindi nagdala ng init, kundi isang malamig na pangamba sa buong paligid ng mansyon ng mga Montemayor. Ang mga puting liryu na pinalabas sa malaking katedral ay nagmistulang mga bulaklak sa isang marangyang libing. Nakatayo ako sa loob ng utility room sa gilid ng grand ballroom, suot ang aking pormal na uniforme, habang hawak sa loob ng aking bulsa ang lumang kahoy na krus na naglalaman ng micro SD card mula kay Ate Lina. Handa na ang lahat. Ang tanging kailangan ko na lamang ay ang tamang sandali. Ngunit bago pa man ako makalabas ng silid ang mabigat na pintuan ay marahas na bumukas. Si Doña Victoria nakasuot ng kanyang mamahaling gintong Filipiniana ay pumasok kasama ang dalawang malalaking gwardiya. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Akala mo ba ay hindi ko nalaman ang pag-ikot mo sa St. Jude kagabi, Marcela? Malamig na tanong niya ang kanyang boses ay may dalang pamatay na awtoridad. Hindi ako natakot. Dahan-dahan akong tumayo at sinalubong ang kanyang tingin ng walang pag-iwas. Ang mga sikreto ay hindi na itatago magpakailanman, Doña Victoria. Kahit gaano karaming pader ang itayo ninyo lalabas, at lalabas din ang katotohanan. Isang mapait at sarkastikong ngiti ang gumuhit sa mga labi ng matrona. Lumapit siya sa akin ng bawat hakbang ay may dalang bigat ng kapangyarihan. Wala kang alam, bata ka? Mahinang sambit niya at sa unang pagkakataon nakita ko ang basag na salamin sa likod ng kanyang mga mata, ang anino ng isang sugatang nakaraan. Noong bata pa ako, lumuhod din ako sa putik tulad mo. Tinapakan din nila ako hinamak at itinapon sa gilid ng kalsada dahil wala kaming apelido at yaman.
Kaya sumumpa ako sa harap ng gutom at kahihiyan na hinding-hindi na ako magiging mahirap kailanman. Walang sinuman ang aagaw sa imperyong ito mula sa akin. Kahit pa ang sarili kong dugo, iyon ang kanyang muka ng tao. Ang sugat ng isang pusong. Nilaman ng takot na maging mahirap muli, kaya't ginawa ang lahat ng karumihan para lamang manatili sa tuktok. Ngunit ang takot na yun ay hindi kailanman magiging dahilan para sirain ang buhay ng ibang tao. Ang takot mo sa kahirapan ang nagtulak sa'yo para maging halimaw. Sagot ko ng may diin. Ngunit ngayon, tapos na ang palabas. Itinaas ni Doña Victoria ang kanyang kamay para sinyasan ang mga gwardiya na dakpin ako. Dalhin siya sa basement. Huwag ninyong hayaang makita siya ng sinuman hanggang matapos ang kasal. Mother, stop! Isang malakas at galit na sigaw ang pumigil sa mga gwardiya. Si Rafael ay lumitaw sa bukana ng pinto, suot ang kanyang puting taksido. Ang kanyang mukha ay namumutla sa matinding gulat at puot. Narinig niya ang bawat salitang binitawan ng kanyang ina tungkol sa pagiging halimaw nito at sa mga ginawa sa St. Jude. Rafael? Nanginginig na sabi ni Doña Victoria. Nawalan ng kulay ang kanyang mukha sa unang pagkakataon. Huwag kang makinig sa sinasabi ng basurang ito. Narinig ko ang lahat, inay. Putol ni Rafael ang kanyang boses, ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa matinding pagkadismaya. Ang buong buhay ko, pinaniwala mo ako ang pamilyang ito ay itinayo sa karangalan. Ngunit ang nakikita ko ngayon ay isang imperyo ng mga sinira at pinatay na buhay. Tiningnan ako ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghingi ng tawad. Bago pa makapagsalita si Doña Victoria para magpaliwanag, narinig sa labas ng mansyon ang malakas at sunod-sunod na tunog ng mga kampana ng katedral. Hudyat na nagsisimula na ang seremonya ng kasal. Hinawakan ni Rafael ang aking kamay sa harap ng kanyang ina at ibinulong sa akin ang isang pangako na magbabago sa takbo ng araw na ito. Sabay nating wakasan ang kasinungalingang ito, Marcela. Hindi na nagawang pigilan ni Doña Victoria ang kanyang anak nang hilahin ako ni Rafael palayo sa utility room. Ang kanyang mukha ay namumutla sa matinding takot habang pinapanood kaming lumabas dahil alam niyang ang sandaling ito ang simula ng pagguho ng kanyang buong kaharian. Sundin mo ako, Marcela. Pabulong na sabi ni Rafael habang mabilis kaming naglakad patungo sa pampribadong silidaklatan ng kanyang ama. Kung gusto nating masira ang kasin, nung halingan nila ng walang lusot, kailangan nating makuha ang orihinal na huling testamento ni Papa. Gamit ang isang lumang susi na ibinigay sa akin ni Ate Lena nung gabing nasa St. Jude ako. Binuksan namin ang nakatagong kompartamento sa ilalim ng malaking mesa ng yumaong patriarka. Sa loob ay nakatago ang isang makapal na brown envelope. Nang buksan namin yon, nanginginig ang mga kamay ni Rafael habang binabasa ang mga dokumento. Diyos ko! Mahinang sambit ni Rafael ang kanyang boses ay basag na basag. Si Papa, hindi siya namatay sa natural na sakit. Unti-unti siyang nilason at binigyan ng kaparehong gamot na pampamanhid na ginagamit nila sa mga biktima sa St. Jude. Ang lumagda sa mga pekeng dokumento ng paglilipat ng kumpanya ay si Inay, kasama ang ama ni Celestina. Ang huling bahagi ng palaisipan ay nabuo na. Ang kasal ngayong araw ay hindi lamang isang pag-iisa ng dalawang mayayamang pamilya. Ito ay isang malaking kasunduan ng dalawang taong pumatay at nagnakaw para lamang mapanatili ang kanilang kapangyarihan. Sa eksaktong sandaling yon tumunog ang telepo o ni Rafael. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Sinagot niya yon at binuksan ang loudspeaker. Senyorito Rafael, boses iyon ni Sor Beatriz mula sa kabilang linya. Kalmado ngunit may dalang matinding awtoridad.
Ang mga autoridad at ang media ay naghihintay na sa labas ng katedral. Ang mga opisyal ng simbahan ay handa nang bawiin ang lahat ng donasyon ng pamilya Montemayor na nagmula sa nakaw na yaman. Na nasa sa inyo na ang desisyon kung tatapusin nyo ang palabas na ito. Tumingin sa akin si Rafael. Ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata ay tuluyan ng napalitan ng isang matatag na desisyon. Hinawakan niya ng mahigpit ang aking kamay at isinuksok sa kanyang bulsa ang brown envelope na naglalaman ng katotohanan. "Huwag kang mag-alala, Sor Beatriz," sagot ni Rafael sa telpon. "Tatapusin namin ang palabas na ito sa paraang hinding-hindi nila makakalimutan." Ilang sandali na lamang ang natitira bago magsimula ang seremonya. Sumakay kami sa itim na sasakyan patungo sa San Agustin Cathedral. Habang binabaybay namin ang daan, tanaw ko ang manalaking tarpulin ng muka ni na Rafael at Celestina na nakapaskil sa mga poste. Ang mga taong bayan ay masayang nag-aabang sa labas ng simbahan, walang kamalay-malay na ang kasal, na kanilang pinapanood ay magiging isang malaking eksena ng paglilitis. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng malaking pintuan ng katedral, sinalubong kami ng malamig na hangin ng umaga at ang dagundong ng mga taong naghihintay. Ang mga mamamahayag na may dalang mga kamera ay nakatutok agad sa aming direksyon. Lumabas si Rafael ng kotse at pagkatapos ay inabot niya ang kanyang kamay sa akin upang tulungan akong bumaba. Hindi ako nagbalat kayo bilang kasambahay ngayon. Nakasuot ako ng isang simpleng pormal na damit na nagbigay sa akin ng buong dignidad bilang si Marcela Salazar, ang investigador na maglalantad ng katotohanan. Huminga ako ng malalim. Naramdaman ko ang pagbaon ng kahoy na krus sa aking bulsa at ang init ng kamay ni Rafael sa aking palad. "Handa ka na ba, Marcela?" Tanong niya habang nakatitig sa napakalaking pinto ng simbahan kung saan naroon ang libu-libong bisita at ang naghihintay na nobya. Nuumiti ako ng may tapang. Matagal ko nang hinanda ang araw na ito. Sabay kaming humakbang palapit sa pinto habang ang mga bantay ay nagtatakang nakatingin sa aming pagdating. At sa isang malakas na tulak, itinulak namin palayo ang mabigat na kahoy na pinto ng simbahan upang pumasok sa loob. Ang pagbukas ng malaking pinto ng San Agustin Cathedral ay lumika ng isang matinding katahimikan sa loob ng buong simbahan. Ang libu-libong bisita, mga kilalang politiko at mga negosyante na nakaupo sa mga bangko ay sabay-sabay na lumingon sa aming direksyon. Ang organ music na tumutugtog para sa martsa ng lubya ay biglang huminto. Sa dulo ng altar, nakatayo si Celestina. Suot ang kanyang napakagandang puting damit pangkasal, habang ang mukha nito ay nagnaningning sa katuwaan hanggang sa makita niya kung sino ang kasama ko sa pagpasok. Hindi si Rafael ang naghihintay sa kanya sa dulo ng aisle upang ihatid siya sa harap ng pare. Sa halip, magkasama kaming naglalakad ni Rafael magkaakbay ang mga kamay habang binabagtas ang gitna ng simbahan sa harap ng mga nagtatakang mata ng buong bansa. "Rafael, anong ibig sabihin ito?" Nanggigigil na sigaw ni Celestina mula sa altar. Ang kanyang boses ay pumpon sa tahimik na simbahan. "Bakit kasama mo ang babaeng yan? Siya ang kasambahay na sinibak natin." Si Doña Victoria na nakaupo sa unang hanay ng mga upuan ay biglang tumayo. Ang kanyang mukha ay namumutla sa matinding galit at pagkabigla. "Rafael, lumapit ka rito agad. Huwag mong sirain ang araw na ito." Ngunit hindi tumigil si Rafael. Hinila niya ako hanggang sa makarating kami sa mismong harap ng altar sa harap ng pare, nagulat at hindi malaman ang gagawin. Kinuha ni Rafael ang wireless microphone mula sa lalagyan ng pare.
Huminga siya ng malalim at ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong katedral at sa mga live cameras ng media sa labas. Itinitigil ko ang kasalang ito. Mariin at malinaw na pahayag ni Rafael. Walang magaganap na kasal sa pagitan ko at ni Celestina Arriaga. Ang pagsasamang ito ay isang malaking kasinungalingan na itinayo sa ibabaw ng pagnanakaw panlodoko at dugo ng aking sariling ama. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa buong simbahan. Ang mga mamamahayag ay nagtulakan upang makuha ang bawat anggulo ng eksena. Sinubukan ni Celestina na lumapit at sampalin si Rafael, ngunit mabilis siyang pinigilan ng mga security. Nababaliw ka na ba, Rafael? Humihikbing sigaw ni Celestina habang nagwawala ang kanyang damit pangkasal. Pinapahiya mo ako sa buong mundo. Bumaling si Rafael sa akin at ibinigay sa akin ang mikropono. Tumingin ako ng diretsyo sa mga mata ng buong angkang Montemayor na naroroon at pagkatapos ay sa malaking LED screen sa itaas ng altar na karaniwang nagpapakita ng mukha ng mga ikakasal. Isinaksak ko ang pilak na flash drive na ibinigay sa akin ni Sor Beatrice sa media console ng simbahan. Sa isang iglap, nawala ang larawan ng muka ni na Rafael at Celestina sa malaking screen. Ang pumalit dun ay ang malinaw na video ng dressing room noong nakaraang araw ang eksena, kung saan sa pilit ang pinakaluhod at pinapunas sa akin ni Celestina ang kanyang sapatos sa harap ng mga bisita, habang pinapanood lamang ito ni Doña Victoria ng may pagmamataas. Ang buong simbahan ay natahimik ng husto habang pinapanood ng lahat ang kalupitang ginawa ng pamilya Montemayor. Kasunod nito, lumitaw sa screen ang mga dokumento ng pagnanakaw ng pondo mula sa simbahan, ang mga peking pirma ng pag-angkin sa mga lupa, at ang mga record ng illegal na eksperimentong medikal sa St. Jude Hospital. Ang bawat ebidensya ay nakalantad sa harap ng libu-libong tao at nakabroadcast ng live sa buong bansa. Mga magnanakaw, mga mamamatay tao, sigaw ng isang tao mula sa likod ng simbahan na agad sinundan ng galit na reaksyon ng publiko. Tumakbo si Doña Victoria patungo sa console screen, sinusubukang patayin ang kuryente habang sumisigaw sa matinding pot. Patayin ninyo ang screen na yan! Sinungaling ang lahat ng yan! Patayin ninyo sila! Ngunit huli na ang lahat. Bago pa man makalapit si Doña Victoria sa akin, ang mabigat na pinto ng simbahan ay muling bumukas. Hindi na mga mamamahayag ang pumasok. Isang hukbo ng mga pulis sa ilalim ng National Bureau of Investigation. Kasama ang mga opisyal ng simbahan, pinamumunuan ni Sor Beatrice ang nagmarch sa papasok sa loob ng katedral. Ang tahimik na loob ng San Agustin Cathedral ay biglang napuno ng yabag ng mga opisyal ng National Bureau of Investigation at ng mga pulis. Ang mga flash ng kamera mula sa mga mamamahayag ay sumasayaw sa paligid habang lumalapit ang mga otoridad sa harapan ng altar. Nakatayo si Doña Victoria sa gitna ng kaguluhan. Ang kanyang muha ay nanginginig sa galit at matinding pagkabigla habang papalapit ang mga pulis na may dalang warrant of arrest. Itinaas niya ang kanyang kamay na parang nag-uutos sa isang hukbo. "Huwag ninyo akong hawakan!" Sigaw ni Doña Victoria, ang kanyang boses ay may halong pagmamataas at takot. "Hindi ninyo alam kung sino ang kinakalaban ninyo. May hawak akong mga senador at hukom. Pakakawalan ninyo ako ngayong araw din na ito." Ngunit walang sumagot sa kanyang pagbabanta. Isang senior NBI officer ang naglabas ng opisyal na dokumento at itinapat yon sa kanyang muka. "Doña Victoria Montemayor, inaresto kayo sa salang illegal detention, human rights violations, medical fraud at conspiracy to commit murder laban kay Don Federico Montemayor." Malamig na pahayag ng opisyal. Kasunod nito, marahas na ipinulupot ng pulisya ang posas sa mga kamay ng matrona.
Ang mga mamahaling brilyante at ginto sa kanyang katawan ay naging walang kabuluhan sa harap ng bakal ng katarungan. Ang kanyang pangalan na ilang dekadang pinag-ingatan at ginamit para manakot ng iba ay tuluyang nilasap ang pinakamatinding kahihiyan sa harap ng buong bansa. Sa tabi niya si Celestina ay bumagsak sa sahig habang yakap-yakap ang kanyang mamahaling wedding gown na ngayoy nadumihan na ng putik at alikabok. Humihikbi siya ng malakas, ang kanyang buhok ay nagulo at ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha at makeup. Hindi ko ito ginusto, si Tita Victoria ang nag-utos sa amin. Sigaw ni Celestina habang nagmamakaawa sa mga taong nanonood. Mayaman kami. Hindi ako nababagay sa kulungan-tulungan. Ninyo ako. Ngunit wala ni isa sa mga high society guests ang lumapit o tumingin sa kanya. Ang mga taong dating yumuyuko at nakikipag-agawan para makapunta sa kanilang mga partido ay ngayon ay umiwas ng tingin na tatakot na madamay sa pagbagsak ng pamilyang Montemayor. Mula sa gitna ng mga nagkakagulong tao, dahan-dahang naglakad palapit si Sor Beatriz. Tumigil siya sa harap ni Doña Victoria na ngayon nakaposas na at nakatitig sa kanya ng may matinding puot. Victoria, mahinang wika ni Sor Beatriz, ang kanyang tinig ay kalmado, ngunit may dalang lalim ng hustisya. Ang bawat imperyong itinayo sa ibabaw ng luha ng mga inosente ay talagang guguhurin. Tapos na ang iyong paghahari ng dilim. Isang galit na ungot ang pinakawala ni Doña Victoria bago siya marahas na hinila ng mga pulis palabas ng simbahan patungo sa naghihintay na patrol car. Si Celestina naman ay dinala rin ng mga female officers habang patuloy na sumisigaw sa matinding hysteria. Nang lumabas ang huling opisyal dala ang mga akusado, ang simbahan ay unti-unting nanahimik. Ang mga bisita ay nagsimulang magsitabi palabas habang ang mga kamera ay nakatutok pa rin sa aming dalawa ni Rafael sa harap ng altar. Tumayo ako roon ng tuwid, walang anumang bahid ng takot o pag-aalinlangan. Ang 6 na months ng pagpapanggap ang panlalait sa dressing room, ang mga gabi ng pag-iyak sa madilim na silid, lahat ng iyon ay nagbunga ng katarungan. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking telepon o sa bulsa. Kinuha ko yon at binasa ang mensahe mula sa tactical medical team na ipinadala ni Sor Beatriz sa St. Jude. Ate Lina has been safely brought out of the basement. Naisugod na siya sa tunay na ospital at ligtas na nakahinga. Isang malalim na buntong hininga ng ginhawa ang kumawala sa aking dibdib. Pumikit ako ng saglit at naramdaman ang pagbagsak ng huling luha ng kalayaan sa aking pisingi. Pagkatapos ng kaguluhan sa katedral, iniwan ko ang mga mamamahayag at ang mga pulis upang tumakbo ng mabilis patungo sa St. Luke's Medical Center kung saan dinala si Ate Lina. Nang marating ko ang pinto ng kanyang silid, naramdaman ko ang matinding kabog ng aking dibdib. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Magkaiba sa madilim at mabahong silong ng St. Jude, ang kwartong ito ay maliwanag, puno ng malinis na hangin at binabagsakan ng mainit na sikat ng araw mula sa malaking bintana. Nakahiga si Ate Lina sa puting kama ng ospital. Suot niya ang malinis na damit pang ospital at sa tabi ng kanyang kama ay nakabukas ang isang maliit na telebisyon na nagpabalita pa rin ang pag-aresto kay Doña Victoria. Nang marinig niya ang pagbukas ng pinto, dahan-dahan niyang lumingon ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata na nanghina sa loob ng 20 taon ay sumiklab sa saya nang makita ako. Ate! Nanginginig kong tawag habang mabilis na lumapit sa kanyang kama at lumuhod sa kanyang tabi. Hinawakan ko ang kanyang payat at nanginginig na mga kamay at hinalikan yon ng paulit-ulit. Nandito na ako. Ligtas ka na. Nakita mo ba sa balita sumuko na ang imperyo nila? Natalo na natin sila.
Isang mahina at putol-putol na paghinga ang kumawala sa kanyang mga labi. Hindi siya makapagsalita ng malinaw, nuwit dahan-dahan niyang iginagalaw ang kanyang mga daliri para hipuin ang aking mukha. Ang kanyang mga labi ay bumubuo ng mga salitang matagal ko nang gustong marinig. Salamat, Marcela. Tapos na. Sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng kama, nakapatong ang lumang kahoy na krus na ibinigay niya sa akin kagabi. Ang telebisyon sa silid ay patuloy na nagbabalita ng pagbagsak ng mga Montemayor. At habang pinapanood yun ni Ate Lina, ang kanyang mga mata ay unti-unting napuno ng isang malalim at payapang luha ng tagumpay. Matulog ka na, ate, pabulong kong sabi, habang yakap ang kanyang malamig na mga kamay. Ipinangako ko kay Ina na ililigtas kita at tinupad ko yon. Pwede ka nang magpahinga ngayon. Dahan-dahang pumikit si Ate Lina. Ang kanyang hininga na kanina ay mabigat at putol-putol ay unti-unting naging mabagal. Ang tensyon at sakit na nakaukit sa kanyang mukha sa loob ng 20 taon ay unti-unting napalitan ng isang payapang ngiti ang ngiti ng isang taong nakabalik na sa sarili niyang tahanan. At sa gitna ng katahimikan, ng maliwanag na silid ang paghinga niya ay tuluyang tumigil. Ate, tawag ko ng mahina. Niyakap ko ang kanyang katawan ng mahigpit ibinuhos ang huling luha ng aking dalamhati. Wala nang sakit. Wala nang takot. Wala nang mga taong mag-aapi sa kanya kailanman. Nagtagumpay kami, ngunit ang tagumpay na ito ay binayaran ng napakalaking bahagi ng aming nakaraan. Tumayo ako ng tuwid, kinuha ang lumang kahoy na krus mula sa mesa at idiniin yon sa aking dibdib. Makalipas ang ilang linggo mula nang gumuho ang imperyo ng mga Montemayor, ang mga balita sa telebisyon ay patuloy na naglafala ng mga paglilitis laban kay Doña Victoria at Celestina. Wala nang natira sa kanilang karangyaan, kundi ang malamig na rehas ng piitan at ang habambuhay na kahihiyan. Isang hapon habang nag-aayos ako ng mga dokumento sa aking bagong opisina, dumating ang isang pamilyar na mukha, si Lucia. Nakatayo siya sa may pinto payat. Namumula ang mga mata at nanginginig ang mga labi. Dahan-dahan siyang lumapit at lumuhod sa aking harapan tulad ng ginawa niya noon. Ate Marcela, nanginginig niyang boses. Sumuko na ako sa pulisya. Ibinigay ko na ang buong kumpesyong nagpapatunay na pinilit lamang ako ni Doña Victoria. Handa akong tanggapin ang anumang parusa. Basta mapatawad mo lang ako. Tinitigan ko si Lucia ng may kalmado at pusong nagpatawad. Nauunawaan ko ang bigat ng pagiging mahirap at ang takot na mawalan ng pamilya. Itinayo ko siya mula sa sahig at hinawakan ang kanyang mga balikat. Tinatanggap ko ang iyong paghingi ng tawad, Lucia. Mahinang wika ko. Ang hustisya ay kailangang sundin, ngunit ang pagpapatawad ay nagmumula sa puso. Ligtas na ang kapatid mo. Tinulungan siya ng bagong medical fund para sa mga biktima ng St. Jude. Ngayon, simulan mo ulit ang iyong buhay ng may malinis na konsensya. Umiyak si Lucia sa pasasalamat bago nagpaalam. Ilang sandali pa isa na namang bisita ang dumating. Si Rafael. Nakatayo siya sa pintuan suot ang isang simpleng puting polo. Walang bakas ng pagiging tagapagmana ng bilyon-bilyon piso. Ibinalita niya sa akin na itinapon at itinakwil niya ang buong mana ng mga Montemayor. Lahat ng nalalabing malinis na ari-arian ay ipinamamahagi na niya sa mga biktima ng illegal na eksperimento at sa mga pamilyang ninakawan ng lupa. Ibinigay ko na ang lahat, Marcela. Sabi niya habang nakatitig sa akin nang may taimtim na pag-ibig sa kanyang mga mata. Wala na sa akin ang pangalang Montemayor. Kung tatanggapin mo ako,
Gusto ko magsimula sa simula, kasama ka bilang isang ordinaryong tao. Numiti ako ng may malalim na paggalang at pagmamahal. Inabot ko ang kanyang kamay at dahan-dahang umiling. Salamat sa lahat ng tulong mo, Rafael. Sagot ko. Ngunit may mga sugat sa aking nakaraan na kailangan kong pagalingin ng mag-isa. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging tagapagligtas ng isang sugatang puso. Kailangan munang matutunan ng pusong iyon na buuin ang sarili nito. Nauunawaan ni Rafael ang aking desisyon. Tinanggap niya ito ng may dignidad at sa kanyang paglisan, alam kong pareho kaming lumaya mula sa mga anino ng aming mga pamilya. Makalipas ang ilang buwan, formal kong itinatag ang Magdalena Foundation, isang sentro ng tulong para sa mga biktima ng identity theft, pang-aabuso sa kalusugan, at mga taong nawala ng boses sa lipunan. Nakatayo ako ngayon sa labas ng aking maliit ngunit matatag na opisina. Pinapanood ang pag-ihip ng hangin sa bagong karatula na nakasabit sa pader. Hindi ko na kailangang magbalat kayo bilang kasambahay. Hindi ko na kailangang yumuko o magpasakop sa sinuman para lang makuha ang katotohanan. Napatunayan ko na ang kapangyarihan ay hindi nagmumula sa ginto o apelido, kundi sa isang taong may tapang na ipagtanggol ang kanyang danggal hanggang sa huli.